Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Francisco na sumailalim nga sa rapid intensification kahapon at kagabi. Umabot na po yan sa hanggang super typhoon kategory ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na nasa 185 kilometers per hour. Nanatili po yung super typhoon hanggang kaninang umaga. Pero ngayong tanghali, bahagya na po itong humina at nasa typhoon category na din ng Pag-asa. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 175 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 215 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 375 kilometers na lamang east-northeast ng Apari, Cagayan. At ito po ay humina dahil nga doon sa nabanggit natin na kapag nagbabago ng direksyon yung ating bagyo is kadalasan bumabagal yan at meron po yung interaksyon doon sa ating steering flow. So pumapasok na po yan sa area na hindi masyadong conducive sa paglakas ng bagyo o hindi pabor sa paglakas ng bagyo. Nagkakaroon niya ng interaksyon doon sa kanyang steering flow at nagiging mas tuyo yung hangin dito. Kaya nakakikitaan pa natin ito ng unti-unting paghina habang binabaybay itong eastern section ng extreme northern Luzon. Maliban dyan, magpapatuloy po ang mabagal na pagkilos nito dahil nga sa pagbabago ng kanyang direksyon at dun sa kanyang interaksyon dun sa ating steering flow. So maaaring sa Thursday pa makalabas ng ating area of responsibility. Ito pong bagyong Francisco. Sa ngayon, dahil napakalapit na po nito dito sa mga isla sa extreme northern Luzon at Cagayan area, yung kanyang outer bands at mga pag-ulan, mga kaulapan at mga hangin sumasabit po dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon at maging sa Central Luzon. Samantalang patuloy po itong nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. At maliban nga dito sa bagyong Francisco, lumakas pa at naging isang tropical storm na itong bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Ito po yung binabantayan natin sa manang panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman po ay nabigyan ng international name na Higos. Ito po ay tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Ayon po yan sa Pag-asa. Ito po ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahang maglandfall o tumama sa lupa. Yan po ay posibleng sumunod lamang dito sa bagyong Francisco if makalayo na po yan dito sa taas na bahagi ng ating bansa, if makarating na po yan dito sa southeastern portion ng Japan. Dahil dyan, unahin natin itong Weather Lab o yung AI model ng Google para makita natin yung sabay na pagkilos ng dalawang bagyo na ito. So narito yung AI model para sa pagtaya o yung ating Weather Lab na nagmula sa Google. Pinapakita dito na nasa super typhoon category pa itong bagyong si Kiko o yung bagyong Francisco. Pero nakikita na nga natin ito ng unti-unting paghina sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. So papakikita natin dito bumagsak na yung category 3 or bumagsak na po yung category 4 into category 3 at umabot pa sa hanggang category 1. At kung mapapansin nyo, relatively mas mabagal ang paggalaw nitong bagyong Francisco kumpara dito sa bagyong may international name na Higos. So by the time na palabas na po ito ng ating area of responsibility, makikita nyo na papasok naman ng ating area of responsibility itong bagyong may international name na Higos. So yan po ay maaaring makapasok sa ating par pero dadaplis lamang po yan at hindi rin magtatagal. Dito lamang po yan sa kanto ng ating area of responsibility dadaan. Susunod agad yan dito sa path of low resistance o dito sa mas mababang pressure o sa daan na gagawin itong bagyong si Francisco, yung bagyong may international name na Mekhala. So halos sabay po yan, paglabas or habang palabas po itong bagyong Francisco is makakapasok naman ang ating area of responsibility. Ito pong bagyong may international name na Higos. At may possibility rin po magsabay po yan sa loob ng ating area of responsibility at halos sabay rin po yung lalabas. So paglabas ng ating bagyong si Higos o yung bagyong si Francisco is maaaring makalabas na rin po itong bagyong may international name na Higos. Kung sakali naman pong magsabay po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong bagyong Francisco ay sasamahan itong tatawagin naman nating bagyong Gardo. Ito po yung ating maaaring pang-pitong bagyo ngayong buwan, pang-pitong bagyo ngayong taon at ang ating ikatlong bagyo
ngayong buwan ng Hunyo. Again, ito po ay hindi natin inaasang tumama sa lupa or maglandfall. Napakalayo po niyan at makikiraan lamang po. Dito yan sa kanto ng ating area of responsibility. Ngayon, silipin na natin itong epekto ng bagyong Francisco at ng habagat sa ating bansa. So narito po ang pinakahuling track ng pag-asa para sa bagyong Francisco. Kung mapapansin nyo nga dito, yung ating kulay pula, yung ating more than 89 kilometers per hour na lakas ng hangin at higit sa typhoon force winds is hindi po sasabit or hindi po makaka-apekto sa ating bansa dahil offshore lamang po yan or mananatili po yan nandito sa karagatan. Samantalang ito namang kulay orange or yellow-orange, ito ay ang ating at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin. Halos sasabit lamang po yan or at most gigilid dito po sa areas ng eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. So halos minimal po ang effect ng bagyong Francisco sa ating bansa. Although malakas na bagyo ito, sa kabutihang palad is minimal po yung epekto niyan sa ating bansa. Ito pong outer bands na lamang po niyan o yung kanyang panglabas na kaulapan at hangin ang nakaka-apekto po dito sa eastern section ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Kaya po sa mga naghahanap ng mga pag-ulan, minimal po, kaya binabanggit natin lagi scattered lamang o kalat-kalat. Buong maghapon, may chance po tayo ng pag-ulan, pero hindi po siya ganun kalakasan. Maliban lang po dito sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon at eastern section ng Northern Luzon. Silipin natin itong pagtaya ng pag-asa para dyan. Ito po yung pagtaya ng pag-asa ng mga posibleng katamtaman at kung minsan malalakas sa pag-ulan, dulot po ng direct effect ng bagyong si Francisco dyan po sa Cagayan at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. Ang epekto naman ng habagat ay magdudulot po ng mga possible na katamtaman at kung minsan malalakas sa pag-ulan sa areas po ng Occidental Mindoro, Antique, kasama na po dyan ang Palawan. Pero minsan po sumisili po yung ating araw. Pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na ito. Samantalang kung sisilipin naman natin itong ating satellite image, kung mapapansin nyo, nababawasan na po yung epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Mindanao. Nagpapakita na po yung ating araw dyan. Generally, fair weather na po tayo sa malaking bahagi ng Mindanao. Maliban lang sa ilang areas ng Zamboanga Peninsula kung saan possible pa rin po yung mga thunderstorms na dulot ng habagat. Ganun din po ang area po ng Visayas. Nababawasan yung ating pag-ulan dito sa eastern portion ng Visayas at yung ating mga kaulapan. Pero ang natitirang bahagi po ng Visayas, ito pong itaas na bahagi ng Visayas, yung malapit po sa Bicol, ang Samar at Northern Samar, Western Visayas, lalong-lalo ng Western Visayas, maging dito sa area ng Palawan is bagamat nagpapakita po yung ating araw. Again, kalat-kalat, possible po yung ating mga any time of day na mga pag-ulan at kung minsan malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorm. So doble ingat pa rin po tayo dyan. Samantalang ito namang inflow ng hangin natin o yung buntot ng bagyong Francisco at ang habagat din po ang nagdudulot ng mas maulap na panahon ngayong araw na ito sa Bicol region, ang malaking bahagi po ng Bicol region at Calabarzon, medyo maulap na rin po tayo ngayon at kung minsan meron din po tayo mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na sa areas ng Cavite at Batangas. Ganun din po ang panahon natin dito sa Metro Manila, breezy conditions o mahangin po yung conditions natin at medyo mas maulap po yung ating panahon, hindi ganun kainitan at kung minsan meron din po tayo mga pag-ulan o mga kalat-kalat na pag-ulan any time of the day. Hanggang bukas po yan, magpapatuloy po ang epekto ng habagat sa mga areas na nabanggit ko. Hanggang bukas pa po yan Wednesday. Ganun din po ang malaking bahagi ng Central Luzon. At kahapon may naghahanap ng epekto ng bagyong Francisco sa Isabela. Wala raw pong ulan. Ngayon, kung mapapansin nyo is maulap na po ang panahon. So, syempre, forecast po ito, uunahin natin sabihin kahit wala pa. So ayan, nandyan na po. Medyo maulap na po yung ating panahon dyan. May chances din po tayo dyan ng mga scattered o kalat-kalat lamang ng mga pagulan. Pero kung mapapansin nyo sa ating satellite image, Cagayan, Isabela, Aurora, at itong malaking bahagi ng Central Luzon is maulap na po yung ating panahon at possible na po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. Again, habang kumikilos pa itaas itong bagyong may international name na Mekala, ang bagyong Francisco po, nadadagdagan naman po yung ating mga pagulan sa mga areas ng Zambales at Bataan, Ilocos Region, including La Union, mga kabundukan ng Cordillera, particularly yung nakaharap sa may West Philippine Sea. Ganun din po ang Ilocos Region. Yan naman po ay bukas hanggang sa darating na Thursday habang papalabas na ng ating area of responsibility. Ito po ang bagyong Francisco. So humina nga po, ito pong bagyong Francisco, pero ito po ay malakas na bagyo pa rin ha. Pero sa kabutihang palad, ito po ay hindi natin inaasahang magla-landfall o tatama sa lupa yung kanyang pinakamalalakas na hangin malapit sa gitna. At maliban dyan, maaari pong magsabayan sa posible nating tawaging bagyong Gardo. Ito pong bagyong may international name na Higos sa mga susunod na araw. Maaaring sa Thursday hanggang sa Friday. So maaaring maging dalawa yung ating bagyo sa loob ng ating area of responsibility.
Pero hindi po natin nakikita ang magkaroon niya ng direct effect pa sa ating bansa o yung kanyang mga gitna ay hindi natin inaasahang tatama sa anumang bahagi ng kalupaan. Ganun pa man, always mag-ready po tayo at mag-ingat sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot ng ating habagat o southwest monsoon at itong mga outer bands o yung panglabas na kaulapan ng Bagyong Francisco. At mag-ingat din po tayo sa mga pabugso-bugsong hangin na dulot ng ating habagat o southwest monsoon. Balikan natin ito bukas. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.